Mayor, should you be invited to the Senate, are you willing to testify against the Vizcayas kung sakasakali? Wala namang invitation sa akin sa Pero you will attend kung sakaling papuntahin kayo, sir. kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Your comment on what happened yesterday, sir, na mga 12 sasakyan ng mga Vizcaya yung nakumpiska ng Bureau of Customs, so nasa custody ng BOC. Wala na po akong additional comments, sir. Bahala na po ang customs. Pero ang importante, yung mga infrastructure projects na hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin eh. Kailangan po patigil na yung mga kalakaran na alam naman natin. Kami sa gobyerno, alam natin nangyayari ito. Tayo sa media, alam din nangyayari ito. Sila nahihirapan kasi sa mahabang panahon o sa itong nakaraang dekada, nasanay po sila na puro illegal po ang ginagawa nila. Nasanay po sila, magpapatayo sila, mag-apply sila ng kung anong permit, tapos hindi pa sila susunod dun sa permit na nakuha na nila. Hindi lang naman sa local, pati po sa BIR, marami po silang problema. Pati sa DPWH, twice na po silang nasususpend. So paano po nila sasabihin na pinag-iinitan ko sila? Dati, nandito pa. Masaya nga sila kahapon eh. Sweet nga nila kahapon eh. Oh. Lookout bulletin, trabaho mo yan ng government agency concern. Kung ano po yung nararapat na gawin nila, basta nasa proseso po. Wala ko kaming objection dyan. Saka, kagaya yung sinabi ko kahapon, wala akong tinatago ang pamilya Vizcaya. At haharapin po namin ito ng may pagtalima sa subpoena ng House of Representatives or Senado. Kumusta? Welcome. Ito nyo ni Corbin Rindel. Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito mga kapatid. No? Sa puntong ito, tatalakayin natin maliban sa handa na mag-testify, tumistigo si Mayor Vico Soto laban sa mga Vizcaya kung siya ay ipapatawag. Abangan ngayong Lunes dahil pati na si Corle Vizcaya, ang asawa, ay haharap na din sa Senado kaugnay sa investigation. Ang ating tatalakayin dito, mga kapatid, ito may kaugnayan sa message sa akin sa kaibigan nating pari na napansin niya sa interview ni Julius Babaw na ang daming mga pampaswerte sa mga Vizcaya. Tones. Para ba mga kristal? Paano? Sabi niya, batay sa napansin niya dito, merong syncretism, merong tinatawag na pungsoy, merong tinatawag na the New Age movement, belief, religion yung New Age movement, maliban sa pampaswerte. At sila ay mga aktibong mga Katoliko, mga sumasampalatayang Katoliko. Si Corle nga, sabi niya sa interview ni Julius Babaw, siya ay working student at nagiging Knights of the Altar pa. Pero ngayon, posibleng wala talagang nag-advise sa kanila
kung ano ang posibleng damage sa paniniwalang ito. Kadalasan kasi mga kapatid, lalo na sa mga pampaswerte, pungsoy, kristal, no? Kapangyarihan ng kristal at yung tinatawag na syncretism, kadalasan sasabihin ng mga naniniwala nito, wala namang mawala kung maniniwala kami. Yun kadalasan sa mga superstitious beliefs, walang mawala kung maniniwala kami. Pero alam nyo ba mga kapatid, ang grabe ang mawala sa atin kung maniniwala tayo sa superstitious belief. Bakit? Malinaw sa Catechism of the Catholic Church natin. Alam nyo ba? Sa mga Katoliko, ito'y malinaw na pagsamba ng Diyos-Diyosan. Hindi yung sinabi ng mga anti-Katoliko na yung mga sacred images, hindi yan Diyos-Diyosan dahil malinaw naman sa definition, even sa dictionary ng Protestante, na idols are representation of a false God. Yun. All idols, not all images are idols. All idols are images, but not all religious images are idols. Nasa diksyonaryo yan ng mga anti-katoliko dahil protestante. Pero, alam nyo ba sa mga nagsubaybay sa atin ng mga katoliko na siguro naniniwala kaugnay sa mga superstitious beliefs, sa mga kristal, attraction, sa mga pampaswerte, na malinaw sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. Ngayon, naalala ninyo ba ang sabi ng exorcist si Father Jose Francisco Siqueira, naalala nyo? Na ang pampaswerte, kahit sinong mga exorcist, kahit pa si Father Chad Reperger at iba pa mga exorcist, Monsignor Rossetti, ang pampaswerte ay isang pagsamba ng Diyos-Diyusan. At ang nagbigay ng pampaswerte, walang iba, ang Diyos-Diyusan, ang fallen angels. At maari, ayon pa sa mga eksperto, bigyan kayo ng 99%. 99% swerte. Pero mag-ingat dahil ang demonyo, fallen angels, ay tuso. Yung natira na 1%, pwede yang gigiba sa 99% na ibinigay niya sa iyo. Ito na ba ang nangyari sa Diskaya Family? Ito sa bahagi sa interview ni, tingnan nyo ang pampaswerte. Grabe, tad-tad. Mga mamahaling mga pampaswerte. Tones. Para ba mga kristal? Paano ka ba nahilig sa ganyan? Nag-start ang paghilig namin sa ganyang klase ng bagay simula po nung before So, sa mga Katoliko kasi sila. kasi Imposible naman kung walang nakagamay na mga kaibigang pare sa kanila, no? Walang nakapasok sa kanilang tirahan, napakagandang tirahan na mga pare. Kung nakapasok man, imposible naman ang pare na di nag-advise kaugnay sa tad-tad ng mga pampaswerte na ito'y Diyos-Diyusan ayon sa Catechism of the Catholic Church 2138. nag-start kami sa pungsoy-pungsoy kasi may kaibigan kaming isang Pilipino na may kaibigan So pungsoy-pungsoy. Ano yung pungsoy-pungsoy? Di ka pwedeng, halimbawa, kung si Dr. Ditsing pa, di ka pwedeng maglagay ng second floor kapag walang first floor. Natural. Okay, tuloy natin. Chinese na naniniwala siya sa pungsoy. Sabi ko, ba't hindi kaya natin subukan? Bumili lang muna kami ng tag 10,000 ng mga pungsoy art. Tapos may placement siya. Binabasa ko yung kay Martes Allen, kay Lilian Tu ng mga books. Every year yun. So, ang tawag dito, kung ikay isang Katoliko, pagkatapos, mahilig ka sa mga ganito, pampaswerte, pungsoy-pungsoy, ay syncretism na. May placement siya kung saan dapat iligay.
So sinubukan ko, sabi ko, ba't gano'n? Parang hanggang na dating. Minsan wala na kaming pera, nakasingil kami. Minsan parang kulang ka na ng ganito, biglang may dumating. Tapos sabi ko, parang parang namamagnet niya. So sinubukan ko hanggang nung sumunod na taon, 20, nag-aaway na kami mag-asawa dahil ba't daw ako bumas ng pangpungsoy items na umabot ng 20,000. So, ibig sabihin, hindi si Sarah ang utak sa mga pampaswerte, kundi si Curly mismo na isa pang naging Knights of the Altar sa simbahan noon at isa pang working student sa kumbento. Tuloy natin. Pero ang ganda ng result, so ang nangyari, nung sumunod na taon, umabot na kami ng 100,000 sa pagbili ng iba't ibang mga klase ng pungsoy item. Grabe, pungsoy item. Etong mga ori na ito, kahit gaano ka mahal pag mag-imbita kayo ng exorcist, lahat na ito, kailangan talagang wawasakin. Para ilagay dito sa north, south, west, east, iba't ibang klase ng placement yon. Taon-taon pinapalitan kasi yon. Napansin Taon-taon pa pinagpalitan at napakamahal na umano. Ang sandali, parang kakaiba talaga parang may hatak talaga na parang ang gaang ng dating. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang faith pa namin kay Lord, hindi naman talaga nawala. Kasi sabi So, ang pananampalataya, pero wala talaga naka-advise kay Corley dito na ito'y uri ng superstition. At malinaw sa Catechism of the Catholic Church 2138, kung nakaabot man sa kanila ito, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Napakamahal, no? Hindi sapat na ikumpisa lang ang ganitong uri na kasalanan kung di isusuko at dapat wasakin at kailangan pang i-break ng exorcist ang consecration nitong mga occult object na ito. Dahil ang tawag sa mga exorcist at dalubhasa sa discernment of mystical phenomenon, ito'y tinatawag na occult objects. nila, pungsoy is science. So sabi ko, wala namang masamang maniwala sa swerte, wala namang mawawala sa'yo, mababawasan ka lang ng kapirasong pera. So, yun ang problema, no? Yun talaga ang kadalasan na argumento sa mga naniniwala sa pampaswerte. Tandaan ninyo, kahit sino, wala namang mawawala. Wala namang mawawala kung maniniwala ka sa pampaswerte. Ang laki! Diyos ang nawala sa atin. Malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church 2138. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Bilang Katoliko, dahil mga Katoliko sila, ano ba ang ating paniniwala? Di po ba? Apostles' Creed, the 12 articles of Christian faith. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So kung naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ba't meron ka pang mga pampaswerte na hindi batay sa aral ng simbahang Katoliko? Yeah? Okay, tuloy natin. Tapos ang tumagal-tagal, umabot na kami ng milyon sa pagbili ng iba't ibang art ng pungsoy. Milyon na? Oo. Ngayon, Grabe Nagsimula sa 10,000, 20,000, 100 hanggang milyon na pungsoy. Dahil ang pakiramdam niya ay magaan daw umano. Tandaan natin, ulitin natin yung sabi kahit ni Father Sikia at iba pa mga exorcist, ang pampaswerte pwedeng magbigay 99% na swerte. Pwedeng ibigay yan. 99% na swerte. Mag-ingat sa 1% dahil tuso ang ating kalaban. Yung 1%, yon ay sapat ng gigiba sa ibinigay niyang 99%. Kaya ang katanungan dito, sa dami at tagtad ng mga pampaswerte na pinakita ni Corley Descaya dito, siya mismo ang otak nito dahil nag-aaway pa umano sila ni Sarah. Sa dami, naramdaman nila ang 99% na swerte. Dahil sa bilyon-bilyon ang kita nila sa construction, di ba? Bilyon-bilyon. Ang dami nilang mga magagarang sasakyan. Pero hindi ba maituring
na yung 1% na natira ay pwedeng gigiba sa kanila? Halimbawa, eto na, pinatawag na sila at ngayong Lunes, pati na si Corley, pinatawag sa Senado. Kinumpiska na ang kanilang mga magagarang sasakyan. Anong punto dito? Sabi ni Senador Marcolita, posibleng sampahan ng patong-patong pa na mga kaso kung di sila magturo sino ang nasa itaas pa nila na utak sa grabing korupsyon at sino yung mga nasa likod ng mga mambabatas. Okay. So, yun nga, kristal, mga pungsoy, mga pampaswerte at iba pa. Dami, may Diyos-Diyosan talaga dito na para sa pampaswerte niya. Tuloy natin. Nagtaka ako, sabi ko, the more na gumagas kami sa pungsoy, ba't parang ganda ng pasok ulit? Sabi ko, sandali lang. Di ang ginawa ko, nag-research ako sa pungsoy ng China. Nagkaroon ako ng kaibigan na Chinese dito sa may Ongpin. So sabi ko, saan nakakabili ng ganito klase ng mga bagay? Pero gusto kong malalaki na, para malalaking swerte ang dumating. Sabi ko. Tapos sabi niya, naku, so gusto niyang malalaki na, kaya milyon. Milyon ang pampaswerte. Dahil yung malalaki, di daw umano basta-basta manakaw. Hindi, wala talaga. Wala talaga naka-advise sa kanila na ito'y bawal. Kahit nga, yung corruption, bawal na bawal yan, di ba? Pero daming mga politikong involved sa ganyan. Takot pa sila na i-invite sa, iwan ko, ano bang nangyari nitong si Congressman Abante? Di mo ba, sabi ni Abante, dapat ituro na ni Mayor Magalong sino yung mga mambabatas involved. Pero nang sinabi ni Congressman Tiangco, di po ba ninyo i-invite na ngayon si Mayor Magalong para ituro sino itong mga nasa likod na mga mambabatas na maituring na ang mga proyekto ngayon? Diba? Ang daling nagiba. Bakit ang daling nagiba? Dahil yung simento na ginagamit ay mas makapal pa ang mukha ng kontraktor kaysa simento. Dahil sa kasunduan. Okay. Balikan muna natin itong pampaswerte. mahal yan. Sige, okay lang. Try ko lang. Kasi ang katwiran ko, yung painting nga ng pagkamamahal na bibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos isang tao lang na pwedeng magnakaw nun ang kayang magbuhat. Samantalang ito, magkakaroon ako ng art. Tapos pag may gustong kumuha ng bagay na yan, nako, mamamatay muna siya pag nadaganan siya niyan. Sobrang bigat. So ang bigat yan, hindi yan makukuha, mananakaw ka agad. At pangalawa, may swerte na ng display, dahil pungsoy nga yan, plus may art ka pa na dekorasyon sa office. So, yun, nagiging syncretism na talaga. No? Yun ang problema sa mga kaanib sa Katoliko na kulang ang kaalaman tungkol sa pananampalatayang Katoliko, tungkol sa panindigan ng simbahan, tungkol sa Catechism of the Catholic Church, magiging halo-halo na. At yun na, kahit walang mag-advise, yun, ang deception ng demonyo. Sige na, wala namang mawala kung maniwala ka nito. Pero, napakalinaw yan sa Catechism of the Catholic Church, 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tuloy natin. Ito nasa likod. Katulad po nito. Ang laki. Ito po, pinaship ko po yan from China mula doon sa isang kaibigan ko po rin na nagka-curvings talaga, si Jay. Kay Jay po yan. Yan po ay jade art po. Ang jade kasi, akala natin green lang yung jade. Pero ang jade po, iba-iba rin po ang kulay niya. May classification din po siya mula sa iba't ibang kulay. Ang pinakamahal lang talaga na jade, kaya nasanay tayo na ang kulay ng jade ay green. Kasi yun ang pinakamahal na jade, pag kulay green. Pero yung mga ganito klase parang yellowish lang, medyo cheap kind of jade lang yan. Pero isang buo yan, Yes. Oo. Bali hinati-hati sa ano yan, sa 5.
1, 2, 3, 4, 5. Anim pa nga. Kasi nga, hindi kayang buhatin yan ng mababasag sila. Sandali, acknowledge ko muna shout out si kapatid na Edgar Tangob dyan sa Bohol. Kumusta ka kapatid? Ingat kayo dyan. Okay, tuloy natin. Hello. Wow! Kaya pinutol-putol. O, Dito ikot na tayo. lang na-assemble. Kuya Curly, ikot tayo din sa lugar mo. Ano mga klase So, tingnan natin ano pang mga pampaswerte niya. ng mga bato makikita natin Ito dito? ang mga citrine. Ito, ang ibig sabihin naman itong bato na to, mga citrine yan. Citrine, ibig sabihin yan, money, for money ang ibig sabihin. Ibig sabihin parang ina-attack mo yung money. Aha. So sabi ko, wala namang masama. May natural stone ka pa. Yun talaga, no? Yun talaga ang argumento kadalasan. Wala namang masama. Wala namang masama. Yun po ba ang aral ng Simbahang Katoliko? Walang masama, walang mawawala. Paano yung superstition is a total departure of the worship? Hindi ba yun masama na lumayo ka na sa tunay na Diyos na pinaniniwalaan mo dahil lang sa superstitious beliefs o mga pampaswerte? Tuloy natin. May money ka pa na pwedeng pumasok. Citrine ang tawag dyan. Citrine, Oo. stone. Ito yan. Oo, no? Pareho rin. Tapos ito naman, yung mga art na gato, yung pink jade naman to. Pink jade. Oo, akala ko dati, isa lang ang kulay ng jade, pero iba-iba pala ang kulay ng mga jade. May mga maliliit ka rin dito. Oo, yan, mga jade din yan. Hello, si Brad Calex. Kumusta bro? Calex at sa lahat. Talaga oh. Oo, ang gaganda ng pagkaka-art sa kanya, tulad po nito. Ito. Ano Ito naman, money catcher naman yan. Frog yan. Money catcher, yung palaka na may pira sa bibig. Na jade Malaki jade umano. na pang-catch ng So, nagiging parang templo na ang kanilang malapalasyong bahay, ano? pera daw. Kaya yan, may mong pera siya. Chinese money. Okay. At mapapansin mo, napapaligiran niya ng iba't ibang parang gold bars or money coins. Kasi minsan pag inisip mo na magkakapera ka talaga. Yun pala. Para sa kanila, pag inisip magkapera talaga. Ngayon, ano na kaya ang nasa isip nila, lalo na Sunday bukas, pagkatapos malapit na ang Lunes, haharap na sila sa Senado. Pag inisip mo na makakasakit ka talaga. Pag inisip mo ang problema, magugulat ka na lang, maya-maya may problema ka na. Kaya dapat ang isipin mo, yung positive energy, pag inisip mo positive din na papasok sa'yo. Pag inisip mo negative din na papasok sa'yo. So, kaya mapapansin mo, lahat ng dapat ng mga art mo, positive. Tulad yan, tungkol sa pagkakaperahan ng mga gold bars yan. So, ang ibig sabihin yan, iniisip parang naglalagay ka ng isang bagay na marami akong pera, marami akong bars. So literal parang gano'n literal. Gusto mo lagay sa bahay mo kung ano yung gusto mo makuha. Yes, kung anong bagay na, halimbawa, naglagay ka ng painting sa wall. Ay, nakita pa ako yan, na diba? Nasa likod na bahagi ni Julius, Ano yan? Napansin niyo ba? Dragon, di ba? Ano ba simbolo ng dragon? Kung tingnan niyo sa Revelation chapter 12 verses 1 up to 5. Malinaw ang simbolo ng dragon. Yun po ay ancient serpent. Ng bahay mo na isang painting na nakakaiyak, nagdurusang tao, yun din ang magiging reflection ng puso mo. Yun din ang magiging laman niya. Pagising mo sa umaga, Ito, Kuya Curly, ito. Sandali, shout out daw si Busnoy 20, shout out sa mga CFD sa San Juan, Nepomuceno Paris sa Malibay. Kumusta kayo? Nakapunta ko sa parokya diyan sa Nepomuceno Paris sa Malibay. Kumusta kayo diyan? Ito naman po, ang tawag po dito, amethyst stone. Ano naman ang amethyst? Ang amethyst naman yung parang love, ang ibinibigay niya, success and wealth din. Pero more on love siya. More on love. Kaya pag nakakita ka ng kulay na ganito, parang mapapansin mo, umiiba din yung aura ng mukha mo, umiiba din yung aura ng puso mo. Parang love. Parang in love. Diba? Ito, sino ba to? Love. Ito naman si Kwang Kong, ang ibig sabihin nito, wealth and success. Kasi ito yung parang general ng mga Chinese. So ibig sabihin, pag inisip mo wealth and success,
Wealth and success daw yan. No. Wealth and success. So, pero isang oring Diyos-Diyosan yan. Ba, maging successful ka. Pero napansin ninyo, ang ibang mga sikta, ang winawasak nila yung mga imahe ng mga santo, imahe ng mga Labirin Maria, pero wala kang pastor o ministro na makitang nagwawasak sa ganitong uri na mga pampaswerte. Di ba? Kasi inisip mo successful eh. Wealth, pag inisip mo rin yung wealth, kasi kung anong ilagay mo sa isip mo minsan mangyayari, pag inisip mo minsan na magkakasakit ka mamaya, magkakasakit ka eh. Pag inisip mo hindi ka magkakasakit, minsan, lalong hindi darating sa'yo yung sakit, lalong parang tawag doon yung mind over matter kung tawagin. Parang pusoy din yun eh. Pero hindi na to bato. Hindi to bato. Ito ano to, bakal siya. Bakal yung na. Bronze. Symbolism lang siya, no? Yes. Ito naman, Ganun din, amethyst din yun. Nilagyan namin ng iba't ibang klase ng stone. Kasi yung mga stone na yun, may mga ibig sabihin, yung parang healing, something, iba't ibang uri ng ibig sabihin. arwana. Araw-araw naman ang ibig sabihin niyan, wealth din yan. Talaga sila sa pampapaswerte, oh. At napakalaki nitong arwana, milyon siguro to. Wealth, kasi una-una, parang coins kasi yun eh. Coins, money, ang kaliskis niya. Kaya mapapas mo sa Chinese, ang arwana is a symbol of money. Ba't di ka nalang bumili ng totoong arwana? Bakit? Yung arwana na totoo. Mas mahal pa yata yung bato na yan. Namamatay kasi yun eh. Namamatay. Si Buddha, yun naman ang ibig sabihin ng Buddha. Ito naman, parang, pag nakakakita ka niyan, di ba, minsan parang relax ang pakiramdam mo. Parang, kaya mapapansin mo, yung mga ganyang klase, Mga Katoliko, ito sila. Ha? Pero posible, may mga kaibigan talaga silang mga paring nakapunta dito sa kanilang tahanan. At kung may pare mang mga kaibigan nilang nakapunta sa tahanan na nanonood ngayon, nahiya ba kayo na i-advise sa mag-asawang Biskaya itong nasaksihan kung nakapasok man kayo, natandad sa mga superstitious beliefs na malinaw sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tuloy natin. kita mo sa mga spa. Mga spa na... meditation spa. Yes. Kasi ang ibig sabihin ng meditation niya, nagpapahinga ka, nagre-relax ka. So tuwing makakita ka ng ganyan, parang nagkakaroon ka ng inner peace at saka relaxation. So natural stone talaga, ganyan ang itsura niya? Yes, oo. Kasi naman hindi perfect yung shape, no? Oo. So ngayon, pag inisip mo yung... Sandali muna, sabi ni Ver Official, Bro Wendell, yung kaso ng mga sabungero, pinatahimik na ba yung witness? Ongoing pa, no? Ongoing pa ang sabungero. Kaya may investigation din ang Kongreso kaugnay dyan. Ang problema lang sa mga buto na 401, ni isa walang nagmatch sa mga pamilya na nawala ng miyembrong sa sabungero. Okay, tuloy natin. Ito, crystal attraction daw. Pampaswerte din. Nakaka-attract na bagay na, nakaka-attract ng bagay na pera. So, pag inisip mo na nakaka-attract ng pera yan, minsan yun din ang nilagay mo sa utak mo na nakakapag-attract. So, parang magiging instrumento siya na mag-isip ka ng isang bagay na nakaka-attract. Yun ang paniniwala mo. So, ibig sabihin, yun ang tinatawag na mind over matter minsan. Ano naman to? Ito naman, ito ay pangsalok daw ng swerte at saka pag-ibig din, love. So, ito po. Dito nilalagay dapat mga alahas. Kaya sa ganyang mga uring paniniwala, masasabi ba natin na 1% na itong nangyari ngayon? Sinisingil sila sa 1%? Ayan, abangan natin kung ano ang resulta nito sa investigation. Jewelry. Pero dahil nasa office yan, hindi po namin nalagyan ng alas yan. Baka biglang maglako. Ang bigat nito, no? Paano pinasok to rito? Ano po ang ginamit namin dito? Merong offer si Senador Marcolita na sige, isiwalat ninyo ang nalalaman nyo sino ang nasa likod na mas nasa mataas pa ninyo. Maliban sa DPWH, maliban sa DPWH ng mga engineers, sino na politiko. So, yun, umano. Dahil kung
sasabihin umano nila kung sino ang nasa itaas, posible na di sila sasampahan ng plunder. Nako, patong-patong na plunder. So, ano mangyari? May piyansa ba ang plunder? O plus patong-patong pa? Pero, sabi niya ko, ituro ninyo, sino na mga politiko, pwedeng bayaran lang ninyo ang damage sa mga ginawa ninyo. Bayaran ninyo. Hindi kayo sampahan, bayaran ninyo ang gobyerno. Yun ang sabi ni Marcolita. Ano yung backhoe, kasi ilang tonelada rin po ito, halos magdadalaw tonelada rin ang bigat niya. Kasi Kaya ang masasabi natin, umubra na ba itong mga patong-patong na mga pampaswerte? bigat po ito kaysa sa normal na bato. So habang ginagawa yung building nyo, yun, nilalagay na yan. Pinasok na. Piniplace Kasi hindi na niya yung mga kayang bigat. ipasok. Kailangan sisirain mo yung glass kapag once na tapos na. Kaya pinasok na muna. Okay. Yun. Ito naman, si Kwang Kong din yun. Yung Wala. isang kaibigan ko rin na si Jay, ang nagpagawa nito sa China at pinadala dito. So ito naman, ang version naman niya, kapareho din naman doon, kaya lang iba lang yung kulay niya. Sa nalaman ko sa Ministry of Liberation, sa Exorcism and Deliverance, bawal na bawal talaga ang kahit ang guhit na dragon. May dragon pa Bronze. Yun, sobrang bigat din yan. Anong sinisimbolize niya? Success, wealth, at saka prosperity. Ito, dito ko na-impress. Isang Jade buong din ano po to, yan. no? Jade din po yan. Nakinerve. Pero mapapasin-kinerve ng matinding hand yan. Ito po ay isang taon daw mahigit. Andali, may tanong dito si Jeanette Omenian Rowindel, meron na bang INC na sumagot sa hamon sa debate kagabi? Wala pa po. Inintay po natin yan. No? Dahil matagal na pong walang public debate na nangyari kasi. Na kinerve ng isang magaling na magka-carvings. So Yan isang po. buong bato to. Yes po, bato po yan. Tapos inukit-ukit niya hanggang sa Opo. magkaroon ng mga imahe. Oho. At ito, bato to, na alam mo yung jade na, alam mo yung matandang-matanda na may halong kahoy? Oo. Di ba minsan ang kahoy, nagiging parang jade din yan. Parang templo na ang kanilang bahay dito, no? Parang templo sa mga pampaswerte. Sa nakalaunan ng napakahabang panahon, kaya mapapansin mo yung texture niyan, nagiging may portion na bato at kahoy. Tingnan mo naman, no? Halika, Job, tingnan mo to. Paano niya na carve itong mga puno na ganito? Oo. Galing sa bato. Grabe yan. Pinong-pino ang Pati yung pagkagawa. tao, kinarve yan ganyan. Isang buo yan na bato. Oo. Papaswerte din yan. Oo. Pero sabi ko, talagang swerte talaga dahil una. So, naramdaman nila yon, talagang swerte. Pero, ang tanong, itong pangyayari ngayon, hindi na ba ito maituring na 1%, 1% na posibleng gigiba sa 99%? Di ba? Napakinggan kaya nila yung mga aral na mga dalubhasang exorcist? Hindi naman lahat ng mga pari sa simbahang Katoliko ang alam kaugnay sa mga ganitong pampaswerte. Bakit? Dahil sa online nga, nagkasagutan kami, may pare na okay siya sa pampaswerte, kaya nagkasagutan kami. No? Nagkasagutan kami at nagtaka na lang ako. Kaya sa isip ko, pare kaya ito? Pare talaga. Dahil sa sagutan namin kaugnay sa pampaswerte, sinabi pa niya sa akin, di ko pinangalanan ha, sinabi niya sa akin, gago ka. Kaya, ang akala ko, miyembro yan ni Soriano. Pare talaga ha, nagkasagutan kami. At okay naman yung pahayag ko. Ini-explain lang natin yung halimbawa, Catechism of the Catholic Church. Pero nagtaka ako, pare siya, at nag-reply siya sa akin, gago ka. Di ba? Kung nanood man siya, sana di niya yan gawin sa iba. Dahil niresearch namin, pare talaga. At tinanong ko si Father Abby, spiritual director, pare talaga. Okay. Isang uri ng art kasi ito eh. Isang uri ng art. Mapapasin nyo, jade elephant din to. Kaliwa at kanan yan. Yan. So ito, ang ibig sabihin yan,
success and wealth naman. Oo, bakit ano? Kasi ang elephant, ang sinisimbolo niya is malaki, malakas. So parang pag once na yun ang ginawa mong symbol, isang malaki at malakas, iniisip mo parang malaki at malakas ka na rin. Ganun ang prinsipyo, no? Oo. So, ngayon, di na umubra si elephant. Bakit? Dahil malaking problema ngayon, malakas din ang investigasyon. Oh. So, abangan natin ngayong Monday. Kung ano yung nakikita mo, mai-invite mo yung, yung mga qualities doon. Yun dito, isa pa to. Parang yung kanina rin. Ito, mas matindi rin po ang ano nito. Yung carvings niya. Wow! Maswerte din daw Oh to. my Jade gosh, din siya. grabe yung detalye. Jade, pero ibang kulay ng jade naman to. Oh, yan. Sabi ni Boss Noy, kailan daw babalik sa... wala pa yung schedule. Oo. Sabi, Yun, pero malitalyado yan. Bato, mga tao. Yung ano niya, oh. Imagine sa isang bloke yan, ha? Isang buong, tapos inisa-isa nila yan. Oo. Inukit-ukit yan hanggang sa magkaroon ng form. Oo. Kaya yan, talagang ano siya, yung very rare yung ganyan. Hindi siya, hindi siya, kasi ang hirap ano yan, ang hirap. I can just imagine, paano yan? Ito, milyon siguro ang halaga nito. Ilang tao na gumawa nito? Ilan sila na carver? Hindi ko lang malaman, basta ang sabi sa akin, ang nag-curve doon yan ay inabot ng mahigit 1 taon. Lang? 1 year. 1 year kaya lang sa ganito ka-complicated Kaya naintindihan ko yung presyo nito. Minsan, hindi na yung bato ang pag-usapan natin eh. Yung talent na lang ng nag-curve niyan. At the same time, may pampaswerte ka na. So, pampaswerte talaga. Ano ka pa? Oo. Magkano yung price nito? Ganito po. Umabot din kami ng halos mga 7. 700? No, million. Oh my God. 7 million! Grabe ang price na naturang pampaswerte. 7 million. Ganon karami ang pira nila. Pero, ano kayang mangyari tapos sa investigasyon na ito? 7 million, guys. So, yung 7 million na pampaswerte, mga kapatid, na binili nila, at kung ito'y ibinta nila muli, meron kayang bibili nito sa halagang 7 million ay kahit pa gawing 6 million? Ano kaya? Okay, tuloy natin. Yung ganyan. Pero sobrang bigat Sobrang hirap naman gawin yan. Pero at saka ang bigat po niyan. Ito, balit din. Yan. Hindi naman masyadong mabigat yan. Kasi sabi mo raw, Kuya Early. So, may tanong si Elizabeth Elnas Flores. So, may investigasyon sa kanilang sitwasyon? Yes! Dahil involved sila, isa sila sa mga contractors na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, sinabi ni Sara na nagiging bilyonaryo sila nung nag-DPWH sila. Okay, tuloy natin. Kapag kaya mong buhatin yung jade o yung bato, pwede mo nang iuwi. So, ito parang ano, kaya ko, pwede ko naman iuwi ito. Pwede na. Joke. Grabe, tandad talaga ng pampaswerte. Pero ulitin natin yung paliwanag ng mga dalubhasang exorcist na ang pampaswerte pwede kang bigyang 99% swerte. Ngunit mag-ingat sa 1%, gigibain niyang 99% na naibigay niya. Kaya yun ang tanong natin. Hindi ba itong pangyayari sa kanila ngayon ay sinisingil sila sa 1%? Okay, tuloy natin. Biglang bawi. Hindi ko kaya iuwi ito. Kailangan ang pinabubuhat namin dito, yung malalaki lang. Ito naman, yung ano namin. Uy, ganda nito. Oo. Ito naman, mapapasin mo, ganun din. Kaya mapapasin mo, pera. Pera ng Chinese, yung kaliskis niya. Kasi dapat lagi mong iisipin pera. Magkakapera ka. Isipin lang umano, pera. Pag inisip mo, hindi ka makakaroon ng pera, huwag asahan mo na, hindi ka na talaga makakaroon ng pera. Iba rin, ha? Oo, pero mapapasin mo. Parang ceramic. Ano siya?
ano siya, mabigat to, sobrang bigat. Oo nga, no? Oo. Sabi ni Sis Jeanette in Minian, kami din dito sa Mary Immaculate Paris. Kay Father Ben ba kayo? Dalawin niyo rin po. Kay Father Ben kayo na Mary Immaculate Paris, kapatid? Jeanette? Matagal na kami din. Last nagkita kami ni Father Ben Alcino. Hello, Father Ben. Kumusta yung plano natin na muling magpunta sa ibang bansa, Father Ben? May plano kami ni Father Ben na si bro kasama namin yung nagpa-Dubai kami kasama si Father Ben, no? Sa ibang Paris pa siya noon. Mary Immaculate, si Father Ben. Pero Alas Piñas para dalawin ninyo. Kala ko sa QC si Father. Okay, tuloy natin. Pero coins din siya, pampaswerte din. Yun. So dapat siya nakaharap sa labas. Para yung swerte daw, Papasok. yun. Ito. Ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa taas kanina. Money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera. Kaya mas maganda kapag may bisita ka, nakatutok sa bisita mo. Para yung bisita mo, makukuha mo siya. Yung client mo, makaklose mo kagad yung deal. Kasi Grabe talaga ang paniniwala nila. Bilang mga Katoliko, wala talaga naka-advise nito. parang Ginamagnet niya. Oo, Ginamagnet parang niya. kinukuha niya yung ano niya. Yung opportunity para sa kanya. Kaya tawag dito money catcher. Yun. Ito naman kay Buddha, hindi Regards kay Father G. Torres diyan sa Las Piñas, Paris. Akala ko sa QC. Sa QC, palagi akong diyan nag-stay sa konbento. Sa Mary Immaculate Paris. Tuloy natin. naman nagbago ang religion namin, hindi rin nagbago ang faith namin. Oo. Mas lalo pang lumakas kasi So, di nagbago ang kanilang religion. Katoliko ang religion nila. Mas lalo pa daw umanong lumakas. Pero wala talagang naka-advise dito. No? Walang naka-advise sa kanya na grabe ang epekto sa superstitious beliefs. Kahit pa ikay isang Katoliko at naniniwala ka nito, yun ang tinatawag na syncretism. ito lang naman para inspiration mo lang naman to. Hindi naman para sambahin mo o ano pong mga klase ng bagay. Hindi para sambahin. Iyon ang kaniyang interpretasyon. Pero iba ang turo ng simbahang Katoliko. A certain superstition lang. Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Bakit? Malinaw yan. Tingnan nyo. I-research nyo. Catechism 2138, superstition is a departure of the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry. Idolatry, pagsamba na yan ng Diyos-Diyosan. Tuloy natin. Work, no? Yes, may art ka na. Artwork na Minsan, may mga dumarating naman na, na di mo ma-explain na kasi blessing. pinapakita kasi nito, may pera, may gold. O di ibig sabihin parang wealth. Malaking tiyan, natural, sagana. Literal no? Sagana. May tanong si Long Martinez. May exorcist ba sa Davao? Yes. Pwede kayo magtanong sa Paris Press kung saan na-assign ang exorcist ng Davao. Nakangiti, natural, masaya. So yun na naman ang binibigay niyang sample. Eto. Wow, ano naman kwento nito? Ito naman, nakita ko lang to sa Facebook noon. Nakita ko sa isang punsoy. Ang ganda. Ang liliit. Lahat ng nakita ko ang liliit, parang ganito lang kaliliit. Tapos sabi ko, ayaw ko ng maliit. Gusto ko parang malaki yung swerte. Malaki din ng ganito. So ang ginawa ko, kinausap ko yung isang Chinese angpin, boss, kaya mo bang gawa ng ganito kalaki? Sabi sa akin, boss, mahal yun. Hindi natin kaya yun. Pero kaya mo ang gawa? Kaya lang mahal, mahirapan ka. Sabi ko, sige, gusto ko magkaroon ng ganon. Kasi naniniwala ako na may swerteng dala yung ganong klase ng bagay. Sabi niya, ikaw palang makakapagpagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Sabi sa akin. Grabe, no? Siya lang ang
nakapagpagawa ng ganitong pampaswerte sa Pilipinas daw umano. Tapos may ganto. Yung tinanong ko sa kanya, anong ibig sabihin ng ganto? Nakasulat. Ang ibig pala sabihin niyan, luck. Lucky. Lucky. Swerte. Ang ibig sabihin, talaga swerte ang ibig sabihin nito. So, sabi ko, di swerte pala. Go. Kaya may meaning din to. Lahat ng nakalagay na isda dyan, may bilang. So, ginawa ito sa China. Yes po, oho. At isang buong ano yan? Isang buong bato. Isang buong bato yan, double-sided. Yung likod kasi niyan, Phoenix and Dragon. Tapos itong harap. Kasi gusto ko sana, buwan-buwan, iba-iba ang Ang tanong dito ni Sir Rick, ni-restricted niya. Bakit hindi nagdadaos hindi natin alam. Baka meron. Sila lang ang di nag-atin. background ko. Halimbawa, next month, ang background ko, Phoenix and Dragon. Tapos next month, ang background ko na naman ito. Ang problema, sa sobrang bigat niya, halos 4 na tonelada yan. Baka mamaya makapatay ng tao yung mga siyado ko. Pag inikot pa ganyan. So, ibig sabihin, palitan pala yan at napakamahal yan. Kasi ang bigat talaga, baka mamaya makadisgrasya lalo. So, ang ginawa ko, Phoenix ko na lang kaysa makapatay pa ng tao. Ano itong mga crack-crack na to? Natural po yan. Dahil muna, ito po talaga, sa totoo lang, sa wild talaga, hindi ka naman makakuha ng ganito ka buong slab. O, wala kang makakuha ng buong slab ganito. Kaya ang ginawa nila, pinagdugtong-dugtong, yung mga ganyan, pinagdugtong-dugtong. Kasi wala pong namimina na ganito ka buo kagad. Gano'ng katagal ginawa to? Umabot ng 6 months ito. 6 months? Ginawa, ito po. Coming from a life. So, grabe talaga mga pampaswerte. At yon, no? Walang mawala kung maniniwala ka. Ang di nila alam na Diyos mismo ang nawala batay sa turo ng Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church 21:38. Then, lalo umanong nagiging matibay ang kanilang pananampalataya bilang Katoliko. Pero di nila napansin, napansin na syncretism yan. A combination of ipigan practice. Kung sa pagano, ano ba ang turo sa Biblia? Tingnan niyo ang unang Korinto Kapitulo 10:20. Ang sa mga pagano, pagsamba ng demonyo at hindi sa Diyos. Yun ang nakakatakot. Kaya sa mga Katoliko na mahilig na pampaswerte, napansin ninyo, ang daming mga Katoliko na mahilig ang pampaswerte. Kaya, napansin ninyo, kahit nga sa 7 sacraments natin, 7 sacraments, merong mga kaakibat na paniniwala na mga pampaswerte. Bakit ganon? Diyan natin makita na napakatuso ng kalaban natin, yung fallen angels. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Napakatuso talaga ng kalaban natin. No? Para bang kakain ka ng kinde, pagkatapos kinain mo pati na yung sopot. Maramdaman mo ba ang tamis? Hindi. Dahil kinain mo pati sopot sa kinde, tanggalin mo muna. Ganon din ang mga merong superstitious beliefs, merong pampaswerte. Nakabalot ang pananampalataya natin. Kaya nga si Saint Anselm of Canterbury, malinaw ang sabi niya, Fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Na dapat ang ating pananampalataya ay makarating sa tamang pag-unawa ng ating pananampalataya ay hindi natin dagdagan ng superstitious beliefs. Okay. May debate daw si Bro John Ray. Pasok muna tayo kay Bro John Ray, ha? Dahil may naka-schedule daw na debate. So pasok muna tayo ngayon sa kay Bro John Ray. Dali muna, mga kapatid. So, yan, tinatalakay natin yung mga paniniwala kaugnay sa pampaswerte dahil kadalasan meron talagang argumento, walang mawala.